Dating nangangarap, ngayon nakilala at iniidolo ng karamihan. Diwata, isa sa inspirasyon ngayon ng karamihan, lalo na nang may pangarap na umasenso. Sa kanyang kasikatan, unti-unting nagsisilabasan ang mga taong tumutulong sa kanya para umangat. Kasunod nito, nagsisilabasan na rin ang hindi magagandang komento mula sa mga dating sumusuporta na ngayon ay nawawala ng gana. Totoo nga ba na dahan-dahan na siyang napupunta sa mga maling gawain? O isa lang talaga sa kinaiingitan ng mga taong gustong humila sa kanya pailalim? Nagsimula sa mga isyu na namimili na siya ng mga taong pakikiharapan. At ngayon naman ay ang bagong bumabiral na issue sa kanya mula sa tinatawag na Flores de Mayo. Bakit nga ba marami ang bumabatiko sa kanya? Bakit nga ba hindi siya nararapat gumanap bilang magsuot ng kasuotan ng isang babae sa tinatawag na Flores de Mayo? Sino nga ba ang mali dito? Ang netizen ba or si Diwata? Tuluyan na nga ba na nawala na ang respeto sa Flores de Mayo ng ibang taong mismong Katoliko? Samantalang kahit ang ibang relihiyon, inirerespeto ang pagdaan nito sa tuwing makikita ang tinatawag na prosesyon. Ang Flores de Mayo o kilala sa tinatawag na Bulaklak ng Mayo. Ito ay isang kapistahan na idinadaos sa Pilipinas sa buwan ng Mayo. Isa sa mga pamimintuho kay Birheng Maria sa Mayo at nagtatapos sa kabuuan ng buwan. Sino nga ba ang gumaganap dito sa panahong ginagawa at idinadaos ito? Dito ay nagsisindi ng kandila ang mga deboto at umaawit ng panalangin habang sila'y mga naglalakad. Ito ay kinaugalian para sa mga lalaking lumalahok sa tinatawag na Santa Cruzan na magsuot ng tradisyonal na barong Tagalog at ang mga kababaihan ay nagsusuot naman ng damit Pilipiniana. Hindi lingid sa atin, marami na ang mga lugar na hindi talaga sumusunod sa tradisyon na ito. Marami na ang nagbago. Maraming katulad ni Diwata ang nakasali sa ganito. Yun nga lang, dahil siya ang pinakanapapanahong sumisikat at nakikilala, hindi maiiwasan na sa kanya nakasimpatya ang mga taong nakakakita. Ano nga ba ang aral dito? Walang perpektong tao dito sa mundo. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero lahat tayo pwedeng magpatawad. May pagkakataon na ang pagtanggap ng pagkakamali siyang makakapagpagaan ng pakiramdam. Sino man ang nagkamali, pwedeng mapatawad. Pero ang pagkakamali ay gamitin natin bilang aral para tayo ay may matutunan.